sa ganda ng design, no? May mga kapis pa nga eh. Kaya lang ang makikita ninyo na lubog na sa tubig, oh. Oh, ito na yung nire-request mo, brother Wilbert Tolentino. Nandito na tayo sa Barangay Mayto. Ito tinatag yung unang Kristyanismo, no? Dito sa parte ng Luzon. Yeah. Dito dumadaan gamit ang ilog na to. Ginagamit nila yung mga ilog para magpunta sa mga ibang parte ng lugar ng Bulacan. Shoutout to sa mga bisita tiga BSU. Pagka bumabagyo rito at saka high tide, lubog na to. Hindi na pwedeng daanan ito. Naku, may aso. Grabe, no? Ganito pa lang itsura dito. Kita nyo naman, puro tubig na, oh. Sayang, no? Ang ganda pa naman ng bahay, oh. Kapag nakakakita ako ng ganyan, naalala ko tuloy yung kabataan ko nung nag-aaral ako ng elementary. Ito na yung likod ng simbahan, ano? Mukhang nilulubog yung simbahan. Kawawa yung sementeryo, no? Nakakuan sa tubig. At hello mga ka-adventure, welcome sa ating channel. Muli po tayo nagbabalik. It's me, Francie, at welcome sa Francie Adventure. At ngayong araw na to, muli tayo ulit dito nagbabalik sa Kalumpit, Bulacan para pagbigyan natin uli yung isang nagre-request na tiga rito sa may Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan. Yung requester natin si Wilbert Tolentino. Eto, medyo brother, pasensya ka na kung ngayon ko lang maanuan tong request mo. Alam mo naman, busy tayo eh. Tsaka hintay-hintay lang tayo sa mga request natin. At lalo na doon sa mga ibang nagre-request pa, no? Pasensya na kayo kung di ko kagad ibigay yung nire-request ninyo. Pero gagawin pa rin natin yung nire-request ninyo, no? At ngayong araw na to, pupuntahan natin ang Barangay Mayto. Muli natin babalikan. Kaya ito na yung request mo, brother. Pupunta natin yung sinasabi mong Purok Uno na nire-request mo. At doon sa malapit sa may simbahan ng Aglipay. Kaya tara, let's. At kung bago lang din kayo sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. At meron din po tayong dito sa ating channel na tinatawag na super thanks or super chat na pwede kayong magbigay ng extra support, mas malaking bagay po yan. Makakatulong po kay Francie Adventure yan. At maraming salamat din po sa mga laging sumusuporta, lalo na sa mga solid viewers natin, solid supporters at mga kaibigan, pati ka mag-anak nanonood ng ating mga adventure. Tara, pupuntahan na natin ngayon yung Barangay Mayto. At ito yung napakagandang bayan ng Municipal Hall ng Kalumpit, Bulacan. Ito, di bali dito sa likod, yan na yung papuntang MacArthur Highway sa crossing. At dito tayo ngayon pupunta. At eto na, nandito na tayo ngayon. Binabaybay na natin, papunta na tayo rito. Ito na yung Provincial Road ng Kalumpit, Bulacan. Napapadalas na rin tayo ditong dumaan, Maraming nagmamahal sa atin dito sa Bulacan. At ganoon din especially sa Pampanga. Maraming nagmamahal sa atin, mga Kapampangan at Bulakenyo. At maraming salamat po sa suporta. Ayun, pakarga muna tayo dito gasolina. Wala na pala tayong gasolina, 2 bars na lang. At yan, nakapagpakarga na tayo dito. 71 ang premium per liter. Yan, magkano na ba ang premium sa mga lugar ninyo? Paki-comment nyo naman. Kasi magkakaroon daw ng rollback, pero hindi pa natin maramdaman. At dito na, papasok na tayo ulit. Dito yung pumasok tayo sa mga lubog na lugar sa Barangay Calison. Ganito pa rin yung mga update dito. Wala pa namang pagbabago sa lugar na to. Kita nyo naman, ganyan yung mga tricycle dito, yung mga tinatawag na tikling. Ayan, dyan tayo pumasok dati sa Barangay Gugo na nilulubog. Tsaka dito rin, sa ibang parte ng Barangay Bulusan. Marami na rin tayo napapakita rito sa Kalumpit, Bulacan ng mga nilulubog na lugar. At ngayon, isa rin ito sa Mayto na medyo naapektuhan din sa lubog kapag panahon ng tag-ulan at pati ng high tide. Hindi pa kasi maituloy itong ginagawa rito, pagtataas ng kalsada, kasi meron pang ibang mas priority sila
dito, parang gumagawa ng dike sa lugar na to. Ayan, no? May rehabilitation na ginagawa dito sa kalsada eh. Kasi itong mga poste na to, mga nagsisipagbagsakan yan, kaya nire-reinforce ng ano, ng power, yung ano, pinaka power lines, no, nire-reinforce nila. Ayan ang itsura dito ngayon. Mataas-taas din yung ginagawa rito ng ano, kalsada na to. At mabuti pala na totally enclosed na to dito. Natapos na doon, hanggang doon sa dulo. Dito na lang sa bandang unahan. Ito pa. Nung huli tayong nag-update dyan, ano pa yan, butas pa yung ibang parte dyan eh. Pero ngayon nasarado na. Konti na lang ang gagawin. Today is July 6, araw ng Monday 2026. Diyan, dito tayo nagpunta dati noon sa Barangay Bulusan, no? Nilulubog na rin dyan eh, sa loob. Lagi na rin may tubig. Kaya kawawa rin yung mga residente dyan. Ayan, no? Dito, tumigil muna tayo rito. Meron dito ng ano, palaisdaan, no? Kung pagka nandito ka, parang napakapayapa eh. Pero pagka nakikita mo yung kalagayan ng mga bahay na yan na nasa tubig, hindi mo sukat akalain na nakakatisi lang mabuhay ng ganyan, ano, araw-araw. Yan, tala, tuloy na tayo. At medyo marami kong napapansin ngayon na mga nangingisda rito, mga namamaril. Yan, dito, marami kasi dito ng ano, talagang pinupuntahan to ng mga nangingisda, eh. Yan, dito, hi sir. Yan, oh, mga nangunguha sila ng isda rito. Kaya kung mahilig kayo mamaril at hobby nyo, pwede kayo magpunta rito. You know, dami pang kangkong. Napakasarap dumaan dito. Ito, itong parte ng ano na to, Provincial Road. Lalo na kapag papasok ka na dito sa mapunong daan na to. Very scenic eh. Ito ang Pascual Memorial Elementary School. Woo! Ito, dumadaan na tayo ngayon sa Santa Lucia High School. Gugutom na ako ah. Eto na, di bale, itong dinadaanan natin ngayon, eto na yung San Jose, Kalumpit, Bulacan. Yan, shoutout sa mga tiga San Jose, Kalumpit, Bulacan. At nandito na tayo ngayon. Papasok na tayo rito, kakanan na tayo. Papasok na ng Barangay Mayto. Eto na yung nire-request ni Brother Wilbert Tolentino. At ayan dito, mga ka-adventure, napahinto lang tayo dito, no? Ilang beses na kasi akong napapadaan dito eh. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo dito. Sayang ito, oh. Napaka ganda pa naman ng bahay na to. At talagang makikita ninyo na
Isa to sa parang siguro mga centennial house na rin ito dito. Kasi sa ganda ng design, no? May mga kapis pa nga eh. Kaya lang ang makikita ninyo na lubog na sa tubig, oh. Yan ang isa sa mga sinaunang bahay rito sa Barangay San Jose, Kalumpit, Bulacan. Napabayaan na ng may-ari ng lupa kasi nilulubog na. Ayan, oh. Sayang nga eh. Napakaganda pa naman ito. Tingnan, papadaan ako dito, lagi kong napapalingon dito eh. Kaya ngayon, na-share ko lang sa inyo, no? Kasi sayang, oh. Ang ganda, oh. Ayan ang itsura dito. Pati nga itong puno, kung makikita niyo, namatay na eh. Dahil yan ang katunayan na lagi nang may tubig. Ayan. Kung makikita ninyo, may isda pa nga ako nakikita yun, no? Ayan, nakatingin pa sa akin yung isda. Oh. Sayang. Meron pa namang silong, oh. Siguro yung silong dati napapakinabangan, pero dahil siguro sa tagal ng panahon, tumataas yung tubig. Ayan, dito na sila nakatira sa taas. Hindi ko lang alam kung natitiran pa to, kung may nakatira pa talaga o parang abandonado na. Yan, no? Gusto ko lang i-share sa inyo, no? Yung kalagayan dito ng bahay na yan. Napakaganda pa naman. Na ano pa naman ako sa mga ganyang authentic na mga bahay, yung mga sinaunang bahay. Ayan, papasok na tayo. Ito na, yung pinaka-boundary na ang Barangay San Jose, Kalumpit at Barangay Mayto. Oh, ito na yung nire-request mo, Brother Wilbert Tolentino. Nandito na tayo sa Barangay Mayto. Meron muna tayong pupuntahan dito at gusto kong ipakita, no? Tapos iikot tayo dito sa mismong buong Barangay Mayto. Dito tayo mag-umpisa. Meron akong gustong i-share sa inyo na lagi ko lang itong nadadaanan, pero ngayon maipapakita ko na sa inyo, mga ka-adventure. Ito yung Mayto Multipurpose Building sa kaliwa natin. Ayan, hindi ko alam lang kung anong purpose niyan talaga. Ayan, nandito na tayo, mga ka-adventure. Ito ay sarado yata. Ay, okay lang po. Oo. Nagbubukas po ito araw-araw. Tapos ay, buti yung nagkataon na nandito pa kayo. Hindi ko naman kasi duty ngayon, kahapon yung duty ko sa barangay. Ayan po, maraming salamat po. At para sa mga kaalaman ng mga viewers natin, ang lugar ng Mayto ay isa sa mga pinakamahalagang kasaysayan na naitatag dahil itong pinunta natin ngayon, ito yung mismong tinatawag na Mayto Shrine. At alam nyo ba ang history nitong Mayto Shrine? Ito yung dito tinatag yung unang Kristyanismo, no? Dito sa parte ng Luzon. Ayan, kung mapapansin ninyo, halos kaparehas itong shrine na to doon sa may Cebu, sa Mactan. Ayan, kung saan doon nang nag-umpisa rin yung Kristyanismo, no? At nagkataon din bukas pa, nandito pa yung caretaker. Kaya nakapasok tayo rito. At bihira ang nakakaalam nito. Kaya nagpapasalamat ako, maibabahagi ko sa inyo, mga ka-adventure, no, ang konting kasaysayan. Pero ito yung isa sa mga importanteng kasaysayan dahil dito nag-uugat ang Kristyanismo sa Pilipinas. Actually, dito rin ang kung alam niyo yung simbahan ng Kalumpit, yung San Juan Bautista, halos dito rin nag-ugat sa shrine na to. Ang dambana ng Mayto sa Kalumpit, Bulacan ay kinikilala bilang tuyan ng Kristyanismo sa Bulacan at gitnang Luzon. Dito ay dinaos ang kauna-unahang banal na misa sa buong lalawigan noong panahon ng mga Kastila. Matapos talunin ng mga Espanyol si Raja Sulaiman sa labanan ng Bangkusay noong taong 1571, sinimulan ng mga Kastila ang paggalugad sa mga karatig lugar mula sa Maynila. Noong taong 1572, ang mga paring misyonero mula sa Ordeng Agustino ay dumaong sa dalampasigan ng barangay ng Mayto. Sa kanilang pagdating, itinatag ng mga praile ang isang kahoy na krus bilang simbolo ng pagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko sa rehiyon. Sa lugar ding ito ay dinaos ang kauna-unahang Katolikong misa sa Bulacan.
Dahil dito, ang Mayto ang naging sentro ng unang komunidad ng mga Kristiyano sa lalawigan. Ngayon, ang Mayto Shrine ay isang sagradong puok pasyalan na pinamamahalaan ng Diocese ng Malolos. Nagsisilbi itong buhay na alaala ng makasaysayang simula ng pananampalataya ng mga Bulakenyo mahigit ng 450 taon nang nakalilipas. Tara dito, ipapasyal ko pa kayo dito. Pero pwede kayong pumanik dito sa taas. Parang meron ditong balkonahe. Ayan At dito sa balkonahe, makikita ninyo na ito na yung mismong ilog. Ito na yung pinaka-ilog. Ito di ba? Ayan, makikita nyo rito. Ito ang kalagayan rito. At mabuti na lang kamo, merong flood control dito na ginawa. Kaya kahit papaano, napoproteksyonan ito. Kaya dito na itatag itong Mayto Shrine. Dahil nung unang panahon ng mga Kastila, yung mga Prey, yung mga Agustino na unang napadpad dito sa bansa natin, dito dumadaan gamit ang ilog na to. Ginagamit nila yung mga ilog para magpunta sa mga ibang parte ng lugar ng Bulacan, sa Malolos, sa Hagonoy, dito sa Kalumpit. Ayan ang history niyan. Kaya kung bakit dito nag-umpisa, dahil dito unang pumunta yung mga Agustino noong unang panahon, yung mga, at dito nag-umpisa yung Kristiyano. Kaya pinapakita ko sa inyo dito dahil ito mismo dito nag-ugat yung ating Kristyanismo sa ating bansa. Tara, let's go. At iikot ko pa kayo dito sa Barangay Mayto. Ayan, gandang umaga ha. Ayan, shoutout to sa mga bisita tiga BSU. Ayan. Di bali, nandito na tayo ngayon sa Purok 3. Yung tulay na pinasukan natin kanina, kung naalala ninyo sa unang part, yun yung Purok 2 Ngayon yung nire-request ni brother, yung Purok 1. Pero bago tayo magpunta doon, pupunta muna natin to hanggang sa pinaka Purok 6. Kasi hanggang 6 na purok pala ito, ang Barangay Mayto. At nandito na tayo sa Purok 3, kaya dediretso na tayo hanggang doon sa may Purok sa sa may Linagit. Ito yung parang pinakaano na rito na nangangalaga dito. Yan ito na yung pinaka chapel, yung simbahan. Sarado lang Marami ring magagandang bahay dito Alam ko yung iba sa inyo napanood nyo na tong ibang parte ng video dito, pero sulitin na natin para sa nire-request ng ating viewers si Brother Wilbert Tolentino. Ito, ang ganda rin ng lumang bahay na to. Ito mismong ilog na tong dinadaanan natin, itong mismong sakana natin, ilog na yan. Kaya itong Mayto parang parang isang island ito na nasa gitna, napapalibutan ng ilog. At ito yung pinaka barangay hall ng Mayto. Ayan ang pinaka barangay hall. May mga bahay pa rin doon may basketball court pala doon sa likod. Sa likod ng barangay hall. Ililibot lang muna natin kayo dito sa kabuuang barangay ng Mayto. Dito maganda na rito naayos na yung kalsada. Kasi nung kauna-una ang pagpunta ko rito, sira itong daan dito, ginagawa pa. Ang tahimik ng community dito, di ba? Tapos ito na yung pinaka boundary ng Barangay Mayto, Linagit Primary School. Mukhang nagkakaroon ng project dito sa school na to. May ginagawa. Last time na nagpunta tayo dito, walang project. At naipasyal ko na kayo Ito na yung pinaka boundary. At ngayon pupuntahan natin yung Purok 1
na nire-request ni Brother Wilbert Tolentino. At ayan, pabalik na tayo. Nandito na tayo ulit sa Purok 3. Papunta tayo ng Purok 1. Pero bago yon, ililibot ko muna kayo, no, dito. Meron tayong papasukin dito. Tapos dito, kakanan tayo dito. Eto, papasukin natin ito. Tingnan natin kung kung merong daan dito patagos doon papuntang Makabebe. Grabe, oh, daming basura doon na tinapon, no? Mga plastic. Ang gara naman ang kalagayan ng lugar na to, oh. Diba? Ito ang itsura dito. Parang dito kawawa yung mga residente rito. Ito siguro mga nakakaranas ng matinding paglubog dito ng tubig, kasi ang baba ng lugar nila. Ayan, oh. Kaya tsaka kita nyo naman doon, parang makikita ninyo parang swampland na, oh. Mga tuyo na yung mga talahib. Lika, diretso pa tayo. Ngayon ko lang napasok ito, pabalik-balik na ako dito dumadaan sa Mayto, pero ngayon ko lang mapapasok ito. Hindi ko kasi napapansin ito kapag dumadaan ako, pero ngayon napapagtuunan ko ng pansin dahil doon sa request ni brother. Yan ang gara, oh. Mga tuyo yung ano dito, oh. Puro tuyo. Grabe. Oh. Kita nyo naman. Doon may bahay yun, oh. Puro tubig na rin pala, no? Yan, oh. Yung makikita ninyo rito. Oh, meron pa doon. Diretso pa tayo. Napakatahimik dito. Ito, maayos-ayos pa tong bahay dito, oh. Na-establish nila ng maayos yung bahay nila. Pero marami ding mga bahay na ano na, naka-level na sa tubig. Below sea level na yung bahay. Ang gara ng lugar na to, puro tuyo. Kahit na may daan pa dun. Hindi na tayo makakaano dyan, baka madulas yung daan. Ang gara, oh. Kita nyo naman yan. Parang summer na summer dito, kasi halos lahat ng ano, tuyo. May mga ilang bahay pa rin dito, oh. Yan, katulad yan, oh. Grabe, oh, ang daan, oh. Yan, nakikita nyo mga ka-adventure yung kalagayan ng lugar. Magkakalayo na yung mga magkakapit-bahay dito. Ayun, doon, oh. Yung bahay doon, nakakakuha na sa tubig din. Ano pala to? Sa gilid, creek pala to, creek. Mahaba pala nitong kalsada na to. Ito, parang na-establish na pala isdaan ito kasi may bakod, naalagaan. Kaya kahit na umapaw yung fish pond dahil sa baha, hindi makakawala yung mga alagang isda. Ito yung bakas talaga ng lugar na to. Talagang makikita ninyo na nilulubog na dito. Ayan, oh. Nakataas na nga itong bahay rito. Oh, meron pa gansa. Hello. Ang gara talaga, oh. Sa sobrang ano ng daan, lagi sigurong nakakukuha sa tubig ito, kaya durug-durug na, rough road. Ang daming isda, oh. Napakalinaw ng tubig dito. Ayan, oh. Kakatakot dyan, baka maraming dito, mga malalaking sawa dyan sa lugar na yan.
Tara, tingnan pa natin yung pinakadulo ng daan na to, ano? O ano pa yung makikita natin. Dito halos level na yung ano eh. Halos magle-level na yung tubig dito sa daan eh. Tsaka sira-sira na tong daan dito. Whew. Yan yung puno oh, na namatay na yung puno dahil laging babad sa tubig. Yan yung bahay doon, pinabayaan na, wala na nakatira. Sira-sira na nga itong tulay oh. Pinabayaan na yung bahay ron. Ang hirap nga naman kasing tumira dito eh. Ang gara, no? O, dito may nagpapagawa pa nga rito ng bahay eh. Hindi na naituloy, oh. Siguro na-realize nila na mahirap tumira rito. So, ganoon din doon, no? Yun yung bahay roon, no? Parang wala na rin nakatira. Sayang kasi. Ang hirap dito. Yan, oh, nakikita nyo ba? Ang daming isda, oh. Pero pwede rin kayong mga isda rito, oh. Oh. Ang linaw ng tubig. Ang mga nakakasurvive na lang dito talaga yung mga naunang nakatira dito eh. Pero kung makakabili ka ng ano rito, lote, hindi mo na mapapakinabangan. Depende na lang talaga kung sanay ka sa baha. Yan, katulad ng bahay na to, oh. Oh, lubog na rin sa mga tubig. Diba? Hi. Sir, gandang umaga po. Makikiraan lang po. Ayan, oh. Ito siguro mga lokal na to dito, mga datihan na tong mga nakatira. Ayan, oh. Grabe yung lugar. Grabe talaga. Hindi ko alam na ganito yung itsura nito dito. Kasi lagi tayong dumadaan doon eh, sa main road. Tsaka accessible pa naman yung daan, ano. Siguro pagka bumabagyo rito, tsaka high tide, lubog na to. Hindi na pwedeng daanan nito. At yung mga lokal dito, hindi na nakakalabas. Depende na lang kung may mga bangka. Pero sure ako, may mga bangka yan. Yan, nakikita ninyo, mga nagsisimatay na yung mga puno na mga nadadaanan natin eh, oh. Laging babad sa tubig eh. Ayan, ang kalagayan dito sa kaloob-looban ng Barangay Mayto. Hindi ko lang alam kung anong purok ito. At hindi ko rin sure kung ito ay sakop pa rin ng Barangay Mayto. Ayan, oh. Ang dami na siguro makukuha dito mga limango eh. Naku, may aso. Ayan.
Huwag sana tayong habulin. May magandang bahay pa ron, no? Mukhang hanggang dito na lang itong daan, mga ka-adventure. Putol na. Dito na yung pinaka dulo ng daan sa bahay na yun, no? At ito ang itsura dito, no? Dito binuksan nila to, yung pilapil. Nagpapatapon sila ng tubig. Ewan ko lang kung saan. Siguro sa palaisdaan doon. Ayan, no? Grabe, no? Ganito palang itsura dito. Yun, ang ganda pa ng bahay na yun. Ang laki. Yan ang kalagayan dito. At babalik na tayo doon sa pinasukan natin kanina. Mahaba rin yung daan na yun. At hindi ko alam na, hindi ko sukat lubos akalain na ganito yung itsura dito. Ang dami pa mga kabahayan doon, no? Yun, doon na yung paikot na yun eh. Papunta na ng hanggang sa may Makabebe, hanggang sa may papunta na ng Delta, yung bikers lane. Diyan na yan. Dito makikita ninyo halos itong bangka na to, siguro ginagamit na ng mga bahay na nakatira doon, no? Ayun, kung makikita ninyo sa pinaka dulo ng video, may bahay pa ron. Grabe, no? Grabe yung kalagayan dito. Kawawa eh. Mababait naman yung mga aso. Hindi naman tayo inabol. Mararamdaman naman nila eh kung ano kang klase ng tao, kung masama ang iyong budhi. Kita nyo naman sa aerial shot na kinuha na natin, halos puro tubig. Mabuti na lang itong dinadaanan natin ay medyo mataas pa, kaya accessible pa siya. Nakakadaan pa talaga yung mga motor. Pero sigurado ako kapag bagyuhan ito, wala, negative ka rito sa lugar na to. Nandito na tayo ngayon. Ito na yung pinaka-arko. Dito, dediretso tayo ngayon. Ito yung di bali Purok 2 na to. Sa bandang unahan nito, yung Purok 1. Ay, ang ganda ng bahay, oh. Laki, oh. Tsaka dito, maganda yung kahit pa paano dito, maganda yung kalsada. Parang bagong semento lang, Oh, meron pang dito, Minimart. Mamings Minimart. Merong isang bahay dito, parang wala nang nakatira. Kita nyo naman, puro tubig na, oh. Sayang, no? Ang ganda pa naman ng bahay, oh. May tao pa kaya dyan? Hindi na mapapakinabangan yung garahe. Brad, ano na to? Purok 1? Ah, ito na? Meron ba kayong kilalang Wilbert Tolentino? Oo, wala. Saan yung simbahan ng Aglipay? Ay, ayun na po. Ayan, sige po, salamat po. Thank you po. Nandito na pala tayo sa Purok 1 ng Barangay Mayto. At ito na, brother, yung nire-request mo dito sa Barangay Mayto, no? Nandito na tayo sa Purok 1. At ito na yung elementary school. Wow, ang ganda pala ng para ng Barangay Mayto. Ayan, pakikita ko sa inyo. Authentic, no? Ayan, no? Napakaganda ng school nila. Ayan, mukhang sinaunang gusali pa ng mga disenyo. Ito yung mga ibang silid-aralan, no? Kapag nakakakita ako ng ganyan, naalala ko tuloy yung kabataan ko nung nag-aaral ako ng elementary. Ang ganda, oh. Ganda ng paaralan nila. Paaralang barangay ng Mayto. Meron pang rebulto ni Gat Jose Rizal. Ayan, oh. Napakaganda, di ba? Tapos, ito naman yung ito na pala. Dito rin meron extension dito ng elementary school.
Ito, mukhang bago lang tong elementary school na to. Tapos ito na yung pinaka simbahan. Ito na yung Aglipay Church. Tara, pasukin natin. Ito ang simbahan ng Aglipay Church. Iglesia Pilipina Independiente. Sarado lang eh. Hindi tayo makapasok. Ayan oh. Ito yung itsura dito. Parang sementeryo na to. Dito sa likod. Teka, baba tayo. May mga bahay pa rito sa tabi ng simbahan. Ito na yung likod ng simbahan, ano? Mukhang nilulubog yung simbahan. Ayan oh. Ano kaya? Ah, ito nga, sementeryo na nga ito. Mga ka-adventure. Ayan oh. Welcome, Holy Cross Parish, Mayto. Kawawa yung sementeryo, no? Nakakuan sa tubig. Tara. Baka biglang may magpakita sa atin dyan. Umangkas pa. Baka biglang umangkas dito sa motor natin. Maging backride. Ayan, no? Ito yung likod ng simbahan, no? Kawawa rin pala tong simbahan ng Mayto. Nalulubog na rin. At lalabas na tayo rito sa Aglipay Church. Ito sa harapan ng Mayto. Ang ganda talaga oh. Natutuwa ako sa paaralan ng Barangay Mayto. Napakaganda. At dito, hanggang dito na yung pinakahangganan ng Purok 1, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan. At pagkatapos dito sa arko na to, papasok na to ng Barangay Pandukot. At ayan mga ka-adventure, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin dito sa pag-tour natin sa Barangay Mayto dito sa Kalumpit, Bulacan. At ikot ko kayo magmula doon sa Purok 6 hanggang dito sa makarating tayo sa Purok 1. At shoutout ulit kay Brother Wilbert Tolentino na nagre-request nito, no. Kung nasaan ka man, kung nasa ibang bansa ka, ito na yung request mo. At pasensya na kung medyo na-delay. At gusto ko ring i-shoutout si Brother Bernard Bibar at sa mga tiga JB Warehouse ng Cotabato City. Maraming salamat brother sa laging panonood, ano. At nagpapa-shoutout din si brother si Raymond Habierto at pati yung kanyang anak si Sabrina. Shoutout sa iyo Sabrina Habierto. At kung nag-aaral ka man, mag-aaral ka mabuti. At ganoon din meron pang mga ibang nagpapa-shoutout katulad ni ni Julie Anandes. Yan, Sir Francie, pa-shoutout naman po sa susunod mong vlog. Palagi po kung sumasabaybay sa mga adventures ninyo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Julie Anandes. Yan, shoutout si Will Derey, Will Derey ba? Yan, shoutout po dito sa Isabela. Wow, ang layo nang nararating sa Isabela. Maraming salamat sa iyo sa panonood. Yan, nagpapa-shoutout din si Marcelo Martin. Yan, sir, pa-shoutout naman po. Dito lang po kami sa may kabilang Ibayo, sa may Iba Este. Ayan, siguro napanood niya yung vlog natin doon sa Ibao Este, ano? Doon naman siya sa kabilang Ibayo, Ibao Este. Ayan, shoutout sa iyo, brother Marcelo Martin. At ayun lang po para sa mga nagpapa-shoutout, ano. Maraming salamat din po sa suporta ninyo. At ganoon din sa mga viewers natin, sa mga solid supporters, sa mga kaibigan at sa mga pamilya natin na nanonood dito sa ating adventure. At huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa ating channel. Libre po mag-subscribe. At sana nagustuhan niyo tong ating adventure dito sa Barangay Mayto. At see you in our next adventure. At huwag niyo palang kalimutan, yan, kung magustuhan niyo tong t-shirt ko, nandyan po yung niyan sa tag item. Yan HNJ, baka naman. Tsaka HNJ helmet natin. Baka makakuha naman tayo ng sponsorship dyan sa HNJ. At see you. Maraming salamat po ulit.